May pagkapihikan kasi sa babae ang si Tom, sabi ni Karina, nang lingunin siya. Kaya kahit maraming halos ibigay na ang sarili sa kanya, hindi niya pinapansin. Pero kapag na-inlove naman yan, todo-todo, kahit makalimutan niya na ang sarili. Karina! Saway ni Tom dito. Stop it! Ano ba? Naiiling na sabi nito. Too much information. Sabi nitong nagbuga ng hangin saka tumingin sa kanya. Huwag mo na lang siyang intindihin ha. Talagang ganyan lang yan kapag gusto niya mga kasama niya. Ngumiti na lamang siya. By the way, I heard na taga Santa Elena ka pala. Alam mo bang madalas ako doon dahil may mga properties akong nabili doon na bala kong i-develop? Bakit hindi man lang kita nakita doon? Sabi pa ni Tom sa kanya. Paano mo pa siya makikita? Binakura na siya ni Caleb. Tatawa-tawa naming sabi ni Karina sa kanya. Kung alam niyo lang ang totoo, gusto na sana niyang sabihin sa mga ito. Saka bigla niyang napaisip na kung nauna kaya niyang nakilala si Tom, posible kayang mapaibig siya nito. Pero parang hindi niya makita ang sarili na umiibig sa ibang lalaki. Nasa ganun siyang pag-iisip ng marinig ang isang pamilyar na tinig na kahit nakatalikod siya, kilalang kilala niya kung kaninong boses yun. Mukhang marami na akong namiss ha. Paglingon niya, nakita niya si Caleb na waring humahangos papalapit sa kanila. Tinawagan ko siya, sabi ni Karina, nang makitang nagulat siya sa pagdating ng asawa. Hindi siya kumibo pero nagsisimula na naman siyang magselos. Ihihinto siguro ni Caleb ang lahat ng ginagawa kapag si Karina na ang nangailangan dito. Para tuloy na wala na siya ng ganang kumain. I'm sorry, medyo na late ako. Naipit kasi ako sa meeting eh. Mabuti na nga lang nakapag-prepare ang sekretary ko para siya na mag-take over sa meeting. Dinig pa niyang sabi ni Caleb, saka nauna pang humalik kay Karina, bago waring napipilitan lamang na hinalikan siya. At nakipagkamay kay Tom. Bro! Mabuti naman at nagkaroon ka ng oras. Hindi yung puro ka nilang negosyo. Masayang bati nito sa lalaki. Look who's talking. Tumatawang sabi naman ni Tom dito. Hindi siya kumikibo pero parang nagiinit ang kanyang mga mata. Kahit no very sweet pa sa kanya si Caleb, never nitong inihinto ang trabaho para lang makasama siya. Pero kay Karina, isang tawag lang nito. Dito nagdalawang isip na ihinto ang ginagawa, kahit nasa kalagitnaan pa ito ng meeting. Hindi lang parang pinipiga sa sobrang panibugo ang puso niya. Feeling niya, tinuturok yun ng maraming karayom, saka binudburan pa ng iodized salt. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Kaso hindi siya pwedeng umiyak sa harapan ng mga ito, kaya mas masakit na pinipigilan niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya. Tinapik nito mga isang balikat nito. Pare, may atraso ka pa sa akin ha. Ni hindi mo man lang ipinaalam sa amin na nag-asawa ka na pala. Sabi nito sa lalaki, saka muling tumingin sa kanya. At bilib talaga ako sa iyo ha. Akalain mong nakailang bisita na ako sa Santa Elena, pero hindi ko man lang nakita si Amira doon. Ako sana ang lucky guy at hindi ikaw. Pakiramdam niya, nanuot hanggang sa kanyang mga kalamnan, ang tingin na iyon nito, kaya inilihis niya ang tingin niya rito. Sakto naman pag-iwas niya ng mukha kay Tom, kay Caleb tumama ang paningin niya, at nakatingin rin ito sa kanya ng mga sandaling iyon, pero hindi niya mabasa ang reaksyon sa mukha nito. Para ito nagsiselos na galit, na hindi niya maintindihan, pero alam niya nag-iilusyon lamang naman siya. Paano ito magsiselos kay Tom, gayong nasa harapan na nito si Karina, ang babaang totoong minamahal nito. Okay, you can go back to work, Caleb. Huwag mo na kaming alalahanin, pero pwede bang ipahiram mo muna sa amin si Amira? Ngayong maghapon lang, okay? Malambing na sabi na Karina kay Caleb. Matapos silang mag-lunch, bahagya pa nitong hinawakan sa braso ang lalaki. Tinignan nito ni Caleb na puno ng concern sa muka. Mag-dinner tayo mamaya ha. Hindi ko lang talaga pwedeng ipaubaya sa iba yung next meeting ko. Anito kay Karina. Promise, I'll make it up to you tonight. Naglalambing na sabi pa nito sa dalaga na parang ni hindi man lamang nito naisip kung anong mararamdaman niya sa ginagawa nito. Sa bagay, gusto naman talaga nitong saktan siya. Ngunit ramdam niyang hindi yon sinasabi ni Caleb kay Karina para lang masaktan ang damdamin niya. Talaga lang hindi nito mapigilang ibulalas kung gaano ka-espesyal para rito ang dalaga. At mas doble ang hatid na sakit nun sa kanya. Unlike yung selos na nararamdaman niya kapag si Chloe ang kausap nito. Dahil siguro alam niyang sinasadya lang nitong pakitaan si Chloe ng extra lambing para pasakitan siya. Ngunit kay Karina, hindi nito kailangan magkunwari.
Umiwas siya ng tingin sa mga ito kung kaya't di sinasadyang magtama ang paningin nila nito na nakamasid pala sa kanya. Namula ang kanyang pisngi, lalo pat waring nanunuot sa kanyang mga kalamnan ang tingin ng binata. Maya-maya ngumiti ito. Pagpasensyahan mo ng dalawang yan, talaga lang super close sila. Kaya minsan nakakalimutan nilang may iba pa silang kasama. Bulong nito sa kanya. Anyway, wala ka namang dapat ipag-alala dyan sa pinsan ko eh. Hindi naman niya siguro papangaraping maging mistress, ano? Alam ko naman yun. Saka, hindi naman ako selosa. Sabi na lamang niya kay Tom. But if I were him, at kasing ganda mo ang asawa ko, hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Mahinang sabi pa nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti na lamang siya. Gustong-gusto na niyang umiyak dahil mas lalo lamang siyang nagmumukhang kawawa sa sinabing iyon ni Tom. Imbis na mapagaan nitong nararamdaman niya, kaso hindi. Napapaiyak pa talaga siya. Para tuloy gusto na lamang niyang umuwi ng bahay. Ngunit ayaw naman niya mag-isip ng kung ano si Karina, kung kaya't nanahimik na lamang siya. Ni hindi man lamang nagpaalam si Caleb sa kanya nang bumalik ito sa opisina. Kung ano-anong pinamili ni na Karina at Tom, nagulat pa nga siya nang ibigay sa kanya ni Karina ang ibang mga damit at sapatos na pinamili nito. Ayaw niya yun tanggapin, ngunit mapilit ito. Magtatampo raw ito kapag hindi niya yun tinanggap. Napilitan tuloy siya. Binilhan naman siya ni Tom ng isang mamahaling bracelet. Tanggi siya but he insisted. Masanay na raw siya sa mga ito dahil talagang galante raw sila sa mga taong gusto nila. Ang bracelet ay may mga diamonds pa at ruby sa gitna. Hindi niya alam kung magkano yun dahil hindi niya nakita ang price. Akala nga niya binili ito ni Tom para sa ibang babae kaya nagulat siya nang bigla na lamang niya itong ipausuot sa kanya. Sabi pa sa kanya ni Karina, normal lang sa pamilya nila magbigay ng token sa mga kaibigan nila. Hindi naman daw ikakagalit ni Caleb kung tumanggap siya ng regalo kay Tom. Kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Isuot na lamang daw niyang bigay ni Tom na bracelet. Total, mukha naman sincere ito sa pagbibigay nun sa kanya. Ganito nga siguro mga mayayaman. Parang barya lang kung magbitaw ng pera sa mga kaibigan. Tom, okay lang bang ikaw na maghatid pa uwi kay Amira? Tanong ni Karina sa lalaki. Bandang 5:00 ng hapon na. Pagkatapos nila magmerienda. I almost forgot. May meeting nga pala ako sa isang client. Bakit ba nawala yun sa isip ko? It's okay. Kaya ko namang mag-commute pa uwi eh. Sabi niya sa mga ito. Rush hour ngayon. Mahirap kumuha ng taxi. Alam mo naman dito sa Manila. Besides, hindi naman busy si Tom. Sabi ni Karina sa kanya. Baka pagalitan ako ng asawa mo kapag pinag-commute kita. Oo nga naman. Saka hindi ko rin naman hahayaan na mag-commute ka pa uwi, no? Si Tom. Naisip niya na wala naman sigurong masama kung magpapahatid siya kay Tom. Rush hour nga pala ngayon. Baka abutin siya ng siyam-siyam sa paghintay ng taxi. Saka mukha namang mabait itong si Tom. Ang gaan nga kaagad ng loob niya rito eh. Gayong ngayon pa lang naman sila nagkakilala. Siguro dahil nakikita niya ang Kuya Julio niya sa personality nito. By the way, Caleb, ako sumundo kanina kay Amira. Napansin kong isa lang ang maid mo. Ang laki-laki ng bahay mo, tas isa lang ang maid mo. Sabi ni Karina kay Caleb, habang kumakain sila ng dinner. Sasabihin sana niyang si Chloe nagpaalis ng mga katulong sa bahay. Ngunit baka mainis lang ito sa kanya. Ipapadala ko yung isang maid ko para naman may katulong yung maid mo at saka si Amira. Don't worry, mapapagkatiwalaan si Yaya Sally. Remember her? Alam mo naman kung gaano ka kamahal na matandang yun dahil siya nag-alaga sa akin simula pa noon. Pero paano ka? Oh, I live in my condo, remember? Hindi ko kailangan ng stay-in helper. Besides, mas madalas namang out of the country ako. Kaya okay lang. Paliwanag nito sa kanya. Sige, kung bahala. Kibit balikat na sagot niya rito. Napangiti ito sa kaginagap ang isang kamay niya. Di ka pa rin nagbabago, Caleb. Oo ka pa rin ang oo sa bawat sabihin ko sa'yo. Malambing na sabi nito sa kanya. Kaya nga ba, hirap na hirap akong kalimutan ka. Anitong masuyo siyang tinignan. Alam kong you married Amira for the wrong reasons. Pero hindi kaya dumating ang sandaling ma-in-love ka sa kanya? That won't happen, Karina. Paniniyak niya sa dalaga. Hindi ko ipagkakanulong pamilya ko sa kanya. Biglang naglapat ang kanyang mga bagang nang maaalala na naman ang kanyang pamilya. Pinisil nito ang kanyang isang kamay. Naaawa kasi ako kay Amira eh. Pero kapag naiisip kong anak siya ng taong, hindi na nito tinuloy ang sasabihin nang mapansing nawala na siya ng ganang kumain. I'm sorry, I can't help it.
Huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol doon. Anyway, masaya akong kasama kita ngayong mag-dinner. Gusto ko nga sanang mamaya na lang pauwiin si Amira, pero halata akong hindi ka komportableng kasama siya. Kaya hindi ka naman siguro magagalit kung ipinahatid ko siya kay Tom, hindi ba? Bahagyang nangunot ang noo niya, ngunit kaagad rin bumalik sa normal nang ma-realize na pinagmamasdan ni Karina ang magiging reaksyon niya. Of course not. Pero sana pinagtaksi mo na lang siya para hindi mo na naistorbo yung pinsan mo. Kilala mo naman si Tom, di ba? Basta magandang babae, he would. Hindi na nito tinuloy ang sasabihin. Napatitig sa kanya. Hindi mo naman siguro pagsesilosan si Tom, hindi ba? Paniniyak nito sa kanya. Sinadya niyang lakihan ang kanyang mga ngiti. Of course not. Hey Karina, ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala naman akong ibang babaeng minahal pagkatapos nating maghiwalay? Napakurap-kurap ito, saka tinuloy ang pagkain. Is it okay kung ako nang mag-invite sa sarili ko sa loob? Tanong ni Tom kay Amira nang makarating sila sa bahay. Oh, I'm sorry. Sabi niyang napatingin sa kanyang relo. Past 7 na kasi eh. Pasensya na kung ginabi ka tuloy. Halika, pasok ka. Pero baka wala akong dinner na ma-offer sa'yo. Sabi niya sa lalaki. It's okay. Sabi nitong pumasok sa loob ng bahay kasabay niya. Inutusan niya si Amy na igawa sila ng juice. Siya naman gumawa ng sandwich para sa kanilang dalawa. Dahil nagugutom na rin talaga siya. The best sandwich ever. Bulalas ni Tom. Nang matikman ng chicken sandwich na gawa niya. Mas masarap pa tong sandwich na to sa mga 5-star hotel. Napatawa siya. Binubola mo naman ako masyado. Aniya rito. No, hindi talaga ako nagbibiro. Sabi nitong tumitig sa kanya. Ano bang meron si Caleb at ang swerte yata sa lahat ng bagay? Tanong pa nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Bigla tuloy siyang na-conscious. Iniiwas niya ang kanyang mga mata dito. Saka tumayo at kumuha ng tubig sa fridge. I'm sorry. Anito nang maramdaman ang pagkaasiwa niya. I just can't help it. I mean, bulag na lang siguro ang hindi magkakagusto sa'yo. Sorry for being too straightforward. I think there's nothing wrong with it. Sabi nitong napangiti. Don't worry, you're very safe with me. I know may limitations. Alam ko namang taken ka na at kaibigan ko pa si Caleb. Hindi ako gagawa ng anumang ikakasira ng friendship naming dalawa. Sinasabi ko lang ito sa'yo dahil talagang nagagandahan ako sa'yo. No more, no less. Okay? Pagbibigay assurance pa nito sa kanya. Alam ko naman yun. Tipid ang ngiti na sabi niya. Kahit pa nga naaasiwa pa rin siyang papurihan ito. Siguro ay dahil may asawang tao na siya. At ano na lamang iisipin ni Caleb kung makita nitong pinapapurihan siya ng ibang lalaki. Ngunit naisip niyang wala namang pakailam ang lalaking yun sa kanya. Kahit nga siguro ligawan siya nito, papayag pa ito. Ano na lang ba siya para dito? Besides, mukha namang kay Karina lang ang atensyon nito. Naalala niyang sinabi nito kay Karina kanina. Babawi ito sa dinner. Pihado magkasama ngayon ng dalawa at nagdi-dinner na. Pagkatapos kaya ng dinner, saan ang sunod na mga itong pupuntahan? What's bothering you, Caleb? Nagtatakang tanong ni Karina sa kanya nang mapansing waring balisa siya na hindi mapalagay. Bigla siyang natigilan. Ano nga bang inaalala niya? Hindi ba dapat ay ine-enjoy lamang niyang sandaling kasama niyang dalaga? Ngunit naiisip niya sa Amira na kasama si Tom. Kilala niyang pinsan ni Karina. Matinik talaga yun sa babae. Wala itong pinapalampas na pagkakataon kapag gusto nito ang isang babae. Naiinis siyang alam ni Tom na asawa niya si Amira, pero pansin niyang kaninang lunch na waring nagpapahaging pa ito dito. At ito pa talaga na presintang ihatid pa uwi ang kanyang asawa. At pumayag naman ito magpatid sa lalaking yun. Nayayamot siya, hindi dahil sa nagsiselo siya. Nayayamot siya dahil ayaw niya maging close si Amira dito, o kahit na sino pa mang lalaki. Parang nahulaan naman ni Karina ang tinatakbo ng isipan niya. Don't tell me, naalala mo si Tom. At ang asawa mo? Tanong nito. Ramdam niyang waring hirap itong bigkasin ng salitang asawa sa kanya. Of course not, mariing tanggi niya. Alam mo naman kung anong dahilan kaya ako pinakasalan si Amira, hindi ba? Sa anniversary ng kanilang kumpanya, habang lasing na lasing siya, nabanggit niya kay Karina ang dahilan kung bakit niya ito pinakasalan. Nainis pa nga ito sa wala raw kwentang dahilan niya. Pwede naman daw niya itong paghigantihan nang wala nang ganong pang mga paandar. Ano raw ang naisipan niya at kailangan pa niya itong pakasalan?
Katwiran niya, mas masasaktan ng tatay nito kapag sinaktan niya ng husto ang damdamin ni Amira. Besides, madali naman na mag-file ng annulment. Pagkatapos ng lahat ng to, tinignan siya nito ng masama, saka umayos ng upo. Para naman siyang biglang namula ang muka. Pakiramdam niya nahuli siya nito sa isang akto na ayaw niya mabibisto siya. Ipiniksi na lamang niya sa utak niya ang lahat ng gumugulo sa isipan niya. Hinarap si Karina. Dapat ay maging masaya siya na kasama niya ngayon ang babaeng ito, na hanggang ngayon nalaman pa rin ang kanyang puso. Hating gabi na, hindi pa rin umuwi ng bahay si Caleb, kung kaya't hindi galawin ng antok si Amira. Kung ano-ano naglalaro sa isipan niya habang hinihintay ang pagdating ng asawa. Naiiyak siyang naiinis sa kanyang sarili. Ang pangarap lang naman niya, bumuo ng isang masayang pamilya sa piling ng lalaking to. Pero mukhang malabo namang mabigyan ng katuparan ng pangarap niyang iyon. And yet, ayaw pa rin niyang bumitaw. Ayaw niyang mawala ng pag-asang isang araw. Matututunan rin siyang mahalin ni Caleb. Kahit parang suntok sa buwan ang inaasam niyang ito. Pero nararamdaman talaga niya noon, nung mga panahong sinusuyo siya nito, na totoo siya nitong mahal. Napakagaling naman itong umakting kung ganun. Parang totoong-totoo talaga. At noong isang araw na inangkin nito ang katawan niya sa loob ng banyo, para talagang buong puso, buong pagmamahal siya nitong inaangkin. Na para bang walang ibang babaeng mahalaga dito kundi siya lang. Pero kaninang tanghali, para siyang nagising sa katotohanan, habang nakikita niya sa mga mata nito, ang ningning at pagtatangi, nang tignan nito si Karina. Gusto na naman niya mapaiyak. Ilan pa ang mga babaeng kagaya niya? Maya-maya, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Napabangon siyang bigla. Kinuha niya ang kanyang bathrobe at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat pa siya nang hindi si Mang Roy ang naghatid rito.